Yan, sabi ni Joe, Dota 1 sa amin, standard trash talk kahit katabi mo. Oo. Diyan, ayan ang hindi na siguro na-experience. Ewan ko, meron pa rin naman mga computer cafe ngayon. Pero parang mga social na yung mga computer cafe ngayon, mahihiya ka ng magsisigaw eh. Parang masyado ng disente. Yung mga earphones ngayon, mag-social na. Dati, maangot pa eh. Bawal na rin. Kasi yun nga, pinag-uugatan ng gulo eh. Tapos, 4 na floor na yung mga computer shop, di ba? So, yung kung magta-trash talk ka man, nasa ibang floor, hindi mo na rin makikita eh. Ganun na kalaki yung mga may kalaro ako, yung mga classmate ko ng high school, na dumadayo kami sa mga computer shop. Hindi mo kami magaling. Dumadayo lang kami. Tapos, muntik pa maghamon ng kasuntukan yung kasama ko eh. Alam niyo kasi hindi pupunta, hindi naman makikipagkita yung katrash talkan niya. Gamon ng suntukan. Di ba? Mainit yung ulo natin sa game, pero hindi dahil dun sa game eh. Dahil dun sa nangyayari sa community. Dahil natatrash talk ka, dahil yung kausap mo o yung kakampi mo mismo. Di ba? Iinit yung ulo mo eh, pero hindi dahil na-influensyahan ko nung game, kundi dahil nilalaro mo siya with the community, with your friends, with yung online na kalaban mo. Ganon din sa mga MMORPG. Yung looting, 'di ba? Yung kill steal, ayan, nag-aagawan sa lalo na kapag may mga boss na nagre-respawn lang every, let's say, once a day. 24 hours mong hinintay para matapos yung mission mo, tapos inagawan ka lang ng isang high level na troll, 'di ba? Nakakapikon. Ang problema, dala-dala mo siya pagkatapos ng game. So, yung dopamine mo na-convert na sa ano bang tawag doon? Sa rage na. Sa ano yan eh? Yung kulay-pula na nagsasalita sa utak mo. Maapoy. Okay, inside out. Anyway, foams you can smell. Signature ng mga computer shop noon. Ayan. At signature ng mga PisoNet na pinasara sa Dagupan. Yun, may mga PisoNet owners din na nagrereklamo. Bakit daw dama yung PisoNet? Samantalang, yung PisoNet din yung nagiging takbuhan ng mga estudyanteng kapos din naman. Di ba? Hindi rin naman sila ganun kayayaman para magkaroon ng sariling computer. Yung research nila, piso-piso, lalo na kung magpapaprint ka lang, alam mo, lalo na ang bilis ng research ngayon, mag-type ka lang, Google lang, or ChatGPT, tapos diretso print. Ibig sabihin, kaya mong tapusin in 10 to 15 minutes, sobra pa. Diba? Kesa babayad ka ng isang buong oras, magpiso-piso ka na lang. So, ganun yung kalakaran sa PisoNet na nahinto dahil lang sa memorandum o dahil sa city ordinance na parang sinisisi o dahil ang katwiran nila ay para sa kabataan din, para matulungan daw yung kabataan na hindi ma-addict. Ang downside is, yun nga, nawalan din sila ng access sa mga cheap alternative ng learning. Kasi yung mag-browse ka lang, natututo ka na eh. Sa piso-piso mo, natututo ka na. No? Natututo ka rin man trash talk, pero at least natututo ka rin sa buhay-buhay. And yung hindi ko alam kung ano naging response ng mga business owners, ng mga PisoNet owners na to, dun sa city ordinance na to. Dapat kung ako sa kanila, iakyat ko hanggang magkaubusan tayo ng yaman sa Supreme Court. Hindi, joke lang. Wala naman tayong ubusing yaman. Lugi ka pa paglalaban mo yung PisoNet. Pero hindi siya dapat hindi dapat nagsasuffer yung mga business owners sa ganung ordinansa. 'Di ba, imagine nangapital ka ng ilang computers, pinalitan mo na yung business model mo, imbes na per hour ka ginawa mong PisoNet, and para makabawas ka sa tao, sa bantay, kasi hulugan na lang ng piso, tapos diretso na yung mga bata. Pero dahil nga sa ordinansang ito, nawalan sila ng negosyo. So, apektado na naman. Apektado yung economy rin kasi doon din umiikot yung pera eh. Diba? Kahit na pa piso-piso yan, may tax pa rin yan. Nagbabayad pa rin ng permit yan. So, gumagalaw yung pera sa community, and dahil sa maling interpretation or maling pinagbuntungan nila ng sisi, economy rin yung magsasuffer. Diba? And anong gagawin nila dun sa natitira nilang nakatenggang mga PisoNet, dun sa kontrata nilang natitira dun sa pwesto?
'di ba? Nag-suffer yung negosyante. Dapat yun dapat reviewin yung mga ganong klaseng ordinansa. Hindi pwedeng basta-basta mo ipapatupad yung gano'n. Maintindihan pa natin yung matagal ng kalakaran na kapag school hours, hindi pwedeng pumasok yung mga estudyante sa mga ganong klaseng, lalo na kung naka-uniform pa, is para ma-prevent din yung mga cutting classes, which is usong-uso nung panahon namin. Naka-uniform kami, pumupunta kami. So, lalo na, papasok ka pa lang, alas 6, pag nasa gate ka na, tapos nakasulubong mo yung tropa mo, papasok pa ba tayo?